Bakit sayang lang ang pera mo, ang oras mo, at ang enerhiya at lakas mo kung ikaw po ay makikipag-date sa mga papuntang 30 anyos na, sa mga single mom, sa mga marami ng mga failed relationship na mga babae, may mga hinanakit, may mga alpha widow syndrome, matataas ang body count. Bakit? Yan po ang pag-uusapan natin. Isang magandang araw, Red Pill Community. Welcome once again dito po sa ating TikTok podcast ng ating palatuntunang The Red Pill PH. Kung nagugustuhan po niyo ang mga ganitong napapanahong topic, paki-follow naman po kami dito sa Red Pill PH TikTok podcast. Alright. Bakit magsasayang ka ng panahon, ng oras mo at ang lakas mo sa mga ganitong klaseng mga kupas at low value ng mga kababaihan? At ito po yung paulit-ulit namin ine-educate lalo sa mga blue pill at beta male na mga lalaki na madaling pasunurin, madaling impluensyahan at madaling utuin ng society para sa kapakanan at benepisyo at advantage ng mga babae. Alright? Bakit? It's because simple. Let me put it this way. Pag anong pinili po ninyo, ikaw yung magbabayad ng kasalanan, especially and first and foremost, yung mga babae na marami ng mga failed relationship galing sa mga abusive relationship ng mga bad boy alpha males na nanakit at nanggamit sa kanya. Ikaw lahat ng sasalo ng kasalanan yan. Ikaw lahat ang magbabayad yan. Bakit? Papaliwanag ko. Pag nakikipag-date ka at pag ikaw ay dumidiskarte sa mga ganitong klaseng babae na galing na sa iba't ibang mga failed and abusive relationship, mataas na po yung doubt rate yung tinatawag. Ito po yung kanyang duda at ito po yung kanyang hinala, alright, sa pantaha doon sa mga paparating na mga manliligaw na lalaki. Bakit? Kasi po, yan po'y nakadevelop na ng hinanakit sa mga past na mga high value or yung ex niya na sa tingin niya ay alpha para sa kanya. Ngayon, pag iyan ang dinate mo, kahit anong gawin mong paliwanag, kahit anong gawin mo na magandang pakisama, pakitungo, hindi mo na maiiwasan na magduda siya. Minsan hindi na siya naniniwala sa'yo. Minsan tuyo na yung laway mo. Diba? Gas-gas na muna kakapaliwanag sa kanya na seryoso ka, disente ka, may plano ka sa buhay. Pag yung mga babaeng ganyan, galing na sa mga toxic, failed relationship at the past, sa yunan niya ibubuhos yung kasalanan ng mga past na mga ex-boyfriend niya. Kaya mataas na yung kanyang defense, duda na siya ng duda, hinala na siya ng hinala na baka ikaw kagaya ka rin ng mga past na mga toxic na ex niya o yung mga ibang lalaki na na-encounter niya. Wala ka pang nasisimulan na diskarte. Wala na, puro duda na, puro judgment na yung sinalo mo, yung nilamon mo sa kanya sa mga ganyang klaseng babae. Yun ang unang disadvantage. Kasi po ang mga ito, mga emotionally damaged, psychologically damaged na. So ikaw lahat na magbabayad niyan, ikaw lahat ng sasalo ng parusa, ng kasalanan ng mga wrong guys na nakasama niya. Alright, malinaw po tayo dun. Pangalawa naman po, bakit magsasayang ka ng pera? Ito po yung isa sa mga importante. Kasi po, kung active red pillar ka, yung perang gagastusin po ninyo, bakit dyan mo pa i-invest sa mga kupas na, sa mga marami ng mga naging past toxic failed relationship, pa-iba-iba ng mga boyfriend, ang tataas na ng mga body count. Bakit dyan mo pa igagastos yung pera mo? Bakit hindi naman, ba't ka nagmamadali na bakit hindi mo simulan na to think critically and smart? Targetin mo yung mga virgin pa, yung mga wala pang wala pang naging boyfriend kasi wala pang mga alpha widow syndrome yun. Wala pang mga hinanakit, hindi pa mga broken yun,
both emotionally and psychologically. Mataas yung chance na ikaw ang kilalanin na alpha niya kung ikaw ang first BF niya. Kasi syempre, for serious relationship ang goal mo eh. Bakit pa yung mga yan? Mga walang kwenta. Mapapunta sa 30 anyos, galing na sa mga toxic relationship. Ang tataas na ng body count, ang tataas na ng mga expectation. May mga may mga doubt na. Tayo na bakit pa yung pipiliin mo? Logic, di ba? Yan ang pag-iimbisan mo ng pera mo na pinagpapaguran mo, 8 to 5 job, o kung meron ka man ng mga sideline, freelance, you name it. Sayang yung pera. Wala ka rin mapapala niyan. Alright? Alright, pangatlo po, lalo pag single mom yan. Didate ka ng single mom, isa lang ang ibig sabihin niya, anong impression sa'yo ng mga tao? Akala mo hindi lang sila nagsasalita, pero sa isip-isip niyan, low value ka. Ibig sabihin yan, pag nakikipag-date ka sa single mom, sa dami naman ng mga dalaga dyan, ibig sabihin mahina ka, hindi mo kaya. Hindi mo kaya makakuha at hindi mo kaya na makipagsabayan dun sa mga kasing pantay mo ng sexual market value sa dating, kaya pinapatulan mo lang single mom. At ang mahirap yan, pag hindi pa siya hiwalay dun sa asawa niya, ilalabas, kabit ka pa. Lalabas masama pa yung imahe mo, nakakahiya ka, di ba? Para pag may nakita dyan, nakikilala niya yung babae na yun na may asawa pala, nagkagalit lang ng asawa, umepal ka, umintrada ka, di ba? Lalabas, kabit ka pa. Pangatlo, malaking chance na may makaaway ka rin yung mister niyo o yung ex niya pag hindi pa nakakamupon. Yun po yung ibig sabihin yan. Pag single mom, pumapatol ka dyan, isa lang ang ibig sabihin na impression yan at messages na kinukommunicate mo sa public. Mahina ka. Hindi mo kaya na makipagsabayan dun sa mga kalibel mo. Lalo pa ikaw, wala ka namang anak, may decente kang trabaho. Bakit single mom? Ibig sabihin, uto-uto ka, tagasalo ka. Okay? Nanalo yung single mom, panalo siya kasi nagamit ka niya, napakinabangan kaya, na leverage niya yung pagkabinata mo, yung oras mo, pera mo. Ano sasabihin sa'yo ng mga tao nun? Nakakahiya. Hindi nilang sila umiimik, pero sa isip-isip nila, nakakatawa. Diba? Single moms are for loser, guys. Very loser, guys. Deal with it, period. Wala nang kahit anong sugar coating. Alright? Panghuli po, bakit pa yung mga kupas na yan? Mahina na yung fertility niyan pag umabot yan ng 30 anyos. Magtanong na lang po kayo sa OB-GYN para mas malaman po ninyo. Kasi may mga kaibigan po ako, 31 years old, gusto nila magkaanak, nahihirapan na po sila magbuntis. Sabi pa nung isa, dapat pala sineryoso niya nung bata-bata pa siya. Wala na, hindi niya na maririwan yung time. At ang panghuli po, bakit yung mataas na body count pa? Alam po ba ninyo na sa Hutchinson University, di ba, tinelikas na yan sa channel natin na The Red Pill PH sa YouTube, yung female promiscuity, the more na mas maraming sex experience pa iba-iba ng lalaki ang babae, nauudlot yung production ng oxytocin. So pag ganun ang nangyari, yung oxytocin na bonding hormone, nag-iiba yung synaptic map ng isip ng babae, nagiging one night stand na lang, hindi na siya makakommit, hindi na siya maka-attach ng stable sa bagong relationship niya. Yan ang hirap sa babaeng marami ng sex life, marami ng body count, iba-iba ng mga lalaking nakapartner. Pangalawa rin, mataas na yung expectation yan sa kama. Madaling maboring yan, lalo pag ikaw less experience kang lalaki sa kama. Kung ayaw maniwala, sige, try mo. Kung di ka pa rin naniniwala sa isang veteranong kagaya ko, itry mo, lumabas ka. Patunayan mo na mali ang sinasabi ko. Kung maniwala ka, 90 to 95% babalik ka rin dito sa The Red Pill PH. Sasabihin mo tama yung lahat ng sinasabi ni Coach. Gawin mo, lumabas ka. Tignan mo na makita natin. So, I hope po na nabigyan ko po kayo ng isang napaka-importanting tips. Lalo po kayo sa mga kabataan ngayon, Gen Z, matuto po tayo sa mga mas matatanda sa atin. Okay? Pag hindi tayo makagawa ng same na pagkakamali na naggawa na rin ng mga sauna pa sa inyo. Kung nagustuhan po nyo ang episode na ito, huwag mag-alinlangan na pakifollow naman po kami dito sa TikTok Podcast. Sa muli, magkita-kita po tayo, brothers, sisters, sa susunod na episode ng The Red Pill PH TikTok Podcast.